Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Hindi, kaya 1 battles. Kasi nung ahente ako dati sa South, yung mga katrabaho ko doon pag after office. Hindi naman kami pamilyado, pero yung grupo namin may mga jowa. So pagka after ng work, tara, mag-battles tayo. 1 lang! Para payagan ka sa girlfriend mo. Alam ko muna to, 1 battles lang kami. So it is, kasi marami kasi. Kaya muna ako bakit battles? 1 battles. Yung pala. Scam yun eh. Scam pala yun. Ay, sobra. So mahaba-habang usapan yun. Oo. Tapos kinakamagaan, 1 battles lang kami. Yung 1 battles na, ilang bucket na yung bumatik. Ano pa? Sa utang, baka mayroon kang memorable experience na sa mga usaping utang. Alam mo ako kasi pag nangungutang ako, alam mo yon yung syempre, 'di ba, may bibigyan ka ng palugit niyan. Ayoko nung sinisingil ako. Ayoko nung, uy Ron, bayad ka na ng utang mo. Ikaw yung umutang? Ako yung umutang. Gusto ko, mababalik ko kaagad yung mababalik ko kaagad yung pera. Ayoko nung sinisingil ako, ayoko nung pinipressure ako. Saka every time na makikita mo siya o dumadaan siya. Oo, nahihiya ako. Ayoko ng ganung feeling. Ganon yung tipo mo. Kaya pag ako umutang, babalik ko kaagad. Pag ako naman ang nautangan, napakadami niyan. Excuse me lang pare excuse me. Yung iba kasi mga kaibigan mo, hindi, yung iba niyan binibigyan ko na lang din eh. Kasi kahit anong singil mo dyan, hindi mo... Lalo talaga. Lalo na kung kilala mo yung tao. Oo, lalo na kung kilala mo. Yung iba, utang ka, pairam naman ng 1,000. Ano lang, pang gatas. Sabi ko, wala akong 1,000, pero bigyan na lang kita ng 500. Huwag mo na ibalik. Okay na yun. Para hindi na sila hindi naman sabihin, damot mo naman. Ring yellow. Hindi ganun. Tsaka hindi ka na lang nag-expect. Hindi na ako nag-expect na ibabalik ba? Saka follow up ng pata. Hindi sakit sa ulo. Yung iba, Gcash pa eh. Iba na ngayon eh, Gcash eh. Gcash na kung umutang eh. Oo. Hindi na yung kakatok sa bahay, no? Hindi na kakatok sa bahay. Bigay na, hindi na utang. Pwede mong ibigay yung kaya mong mong bitawan. Oo. Huwag naman yung 5,000, pahiramin mo tapos wala na, bigay na. Mahirap nang singilin yung ganyan, lalo na kakilala mo. Pero meron akong mga kasamahan dito sa negosyo na nanghihiram din. Umutang, maraming kinakapos din kasi talaga dyan. Lalo na pambayad ng kotse, pambayad ng ganito, pambayad ng ganyan. Madami, pero ako hindi ko na rin binibigyan. Kasi ang hirap ng pautangin mo. Tapos pag hindi nakabayad, kayo pa magkakasamaan. Hindi ako galit. Ayoko rin ng ganun eh, parang So ang sagot mo sa ganun, pagka, pairam naman ako. Ang sagot ko dyan, dahil ngayon may anak na ako, yan yung number 1 na pangano ko. Number 1 na... Depensa? Oo, na-depensa ko. Kasi, bibili pa ako ng gatas ni RK eh, hindi pa ako kulang pa din eh. O ganun. Kasi may baby ako eh. Saka maintindihan nila yun. Doon sa mga kasamahan mo sa trabaho, mahihiya magsabi na, hindi, meron ko eh. Oo. Kumbaga wala nang follow-up na gano'n. Wala nang follow-up. Titigil na sila. Sabi ko may mga expenses din kasi ako eh, may binabayaran naman na may kotse, may bahay. Tigil na yun. Tigil na yun. Iba yung aggressive talaga na sinabi mo na to, hindi, baka meron ka niyan. Yaman mo yung mga gano'n pa, diba? Tsaka depende rin kasi kung saan nila gagamitin yung utang eh. Saan nila gagamitin yung pera. Diba? May konting tulong lang. Pamili lang ng aircon. Ang init eh. Ang init eh. Diba? Responsibilidad mo pa ba yun para sa Ganon. Pare, i-shot mo i-shot mo. Ngayon, ako yung umuutang sa bangko. Sa bangko? Oo, sa bangko. Credit cards. Yan, ginagamit ko naman yan sa negosyo din. Marami kasing gumagamit ng credit card ng mali. True. Oo. Alam mo yun, yung laging nababaon sila sa utang ngayon. So paano mo ginagamit yung credit card? Si credit card, ako,
pag magsaswipe ka, may mga tatlo credit card ko eh. Meron yan para sa gas, pang grocery, tsaka pangluho ko kung ano yung gusto kong bilhin. Ginagamit ko yan kasi may mga point system tayong tinatawag eh. So parang dun siya na-accumulate. Instead na may cash naman ako, pwede kong bayaran ng cash pero i-credit ko. Tapos ngayon, yung cash ko, itatabi ko na yun. Para pangbayad ko sa billing, sa next statement. So hindi ako ngayon mababaon na, ay, ang laki pala ng babayaran ko ngayon. May nakatabi na ako kasi ito na yun, naggas ako 2,000. Tatabi ko na yung 2,000 para pagdating nung statement ko. So yung tatlo mong credit card, puro expenses yun, pang expense. Kasi yung iba kasi, ang diskarte, yung credit card nila, credit line nila, for business purposes. May ganun din Para at least, kasi credit card yan, utang yan. Labas dun sa points na habol mo. Pag ginamit ko tong credit card ko, ginamit ko yung pag-uutang ko sa pagdinegosyo. Okay, yun. Hindi sa expense. So, yun yung ganun sila mag-track. Ganun. Tapos, yung pang-expense nila o liabilities nila, pang-liabilities na nila, cash na nila yun. Galing doon sa negosyo nila. So, yung pungpuhunan nila sa negosyo, galing doon sa utang na credit card. So, every time na magbabayad sila nun, nasa isip nila, binabayaran ko ng credit card kasi nagninegosyo ako. Diba? Maraming tao kasi natakot din gumamit ng credit card. True. Kasi ang mindset nila agad, pag ikaw may credit card ka, mababaon ka sa utang. Good debt tsaka bad debt. Ganon. Depende sa paggamit mo. Saka huwag kang magkakaskas ng card na alam mo hindi mo kayang bayaran. Kung ang ikaw, yung kinikita mo, 15,000 lang per month, tapos magsaswipe ka ng iPad or ng iPhone, diba? Kaya mo bang bayaran yan ng ano? True. Doon sila ngayon mabaon. Napunta lang sa expense tapos... sa luho. Tsaka wala silang pambayad talaga. Walang pambayad talaga. Kumbaga meron lang silang parang ginto na hawak na credit card. Bili ko tong gastusin. Pero wala silang pambayad. Meron akong kwento eh. Parang hindi ko alam, basta patungkol sa negosyo. Parang na-bankrupt ata sila sa negosyo. Tapos, meron sila, may dumating daw na credit card sa bahay nila na naka-envelope niya. Parang credit limit is 100,000. Yun yung ginawa nilang pang-startup na negosyo. So, back to the ball game sila ngayon. Ngayon. Kasi ano yun, good debt yun. May kaibigan ko mismo, pandemic. May negosyo din siya. Ngayon, yung walang income, pandemic, walang kita. Yung card na yun nila, yung ginagamit nila na para makasurvive sila, para And after pandemic, ulit sila? Balik sa operation. Cheers pare. Maraming way para yung gamitin ng tama yung card eh. Huwag ka lang papasira talaga. Huwag lang papasira. Kasi once na may bad record ka na dyan, buong na yan, lahat ng bangko. Mayroon makabalik, no? Master list eh. True. Pero sabi nila, wala naman daw nakukulong sa credit card. Kaya yung iba, ang tatapang pa rin, Kuha lang ng kuha. Totoo naman yun. Tapos hindi babayaran. Kumbaga willing sila magpasira sa mga bangko. Pero iba na balik sa kanila nun. Sa labas doon, yung pinaka malinaw na gagawin ng bangko, puro demand letter lang eh. Demand letter lang, alam ko. Tapos, wala. Sa legal nila eh, sa legal. Mananakot kasi may barkada ako, gano'n lang din. Nananakot lang din eh. Pero ang dami may milyon-milyon pa utang sa card eh. Ang dami nababaon dyan. Ang nagpapabaon sa kanila dyan, yung interest. Patong-patong yan eh. True. Yung interest. Tapos hindi nila babayaran ganitong amount lang. Wala, may interest pa rin. Hindi nila ma-fully paid na? Hindi nila ma-fully paid na yung talaga, yung principal.